Mga subtitle ni Dimatorsok. Nagsimula ang pagtutunggali dahil may ilang mga grupong Kurdish na lumipat sa armadong pag-agaw ng kapangyarihan sa ilang mga lungsod. Ngunit bukod dito, nanganganib na mauwi sa isang malaking geopolitikal na digmaan ang mga protesta sa Iran. Idineklara ng rehimen ni Ayatollah Ali Khamenei sa Iran na mga terorista ang mga nagpoprotesta at nanawagan ng malawakang paglipol sa mga tumututol sa rehimen. Nagpahayag si Ayatollah Ali Khamenei na hindi aatras ang pamahalaan at handang wakasan ang mga nagpoprotesta. Kasabay nito, ang anak ni Dimatorsok na gumawa ng mga subtitle ay nagpasya na pamunuan ang protesta at nanawagan sa mga kalahok ng malawakang protesta sa bansa na simulan ang pag-agaw ng kapangyarihan. At inihayag niya ang kanyang kahandaang bumalik sa sariling bayan upang pamunuan ayon sa kanyang sinabi ang pambansang rebolusyon. Kasabay nito, hinikayat ni Pangulong Donald Trump ng Estados Unidos ang Iran na magpakalma, kundi ay magsisimula ng panibagong yugto ng digmaan ang Estados Unidos laban sa Iran. Ngunit biglang pumasok sa eksena ang China. Subtitles ginawa ni Dimatorsok. At ngayon, biglang inanunsyo ng Iran, China at Rusya ang kanilang magkasanib na pagsasanay militar ng mga puwersa ng hukbong dagat. Ano ang nangyayari ngayon sa Iran? Ano ang tsansa ng pagbagsak ng rehimen ng mga ayatollah? Ano ang papel ni Reza Pahlavi sa mga protesta? At posible ba ang sagupaan ng Amerika at China dahil sa rehimen sa Iran? Lahat ito ay tatalakayin natin ngayon. Narito si Alexi Pechi. Tara talakayin at tuklasin natin ang paksang ito. Bago magsimula, mag-subscribe, i-like ang episode na ito at magkomento. Ang mga subtitle ay ginawa ni Dimatorsok. Mga subtitle ni Dimatorsok. Subtitle ni Dimatorsok. Ginawa ang mga subtitle ni Dimatorsok. Ginawa ang mga subtitle ni Dima. Kaya, ang pangunahing balita na nagpapabago sa mga protesta sa Iran ay ang biglaang pahayag ng China na handa silang makipaglaban para sa rehimen ng mga ayatollah sa Tehran. Kagabi, naglabas ng pahayag ang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump at sinabi niya, "Ako'y nakikiusap sa mga lider ng Iran. Mas mabuting huwag kayong magsimulang magpaputok dahil kapag ginawa ninyo yan, magpapaputok din kami." At bilang tugon sa pahayag na ito, ang Ministry ng Ugnayang Panlabas ng China ay biglang naglabas ng matinding pahayag. Hindi mananatiling nakaupo ang China habang nilalabag ang soberanya ng dakilang bansang Iran ng mga bandido at kriminal na sinusuportahan mula sa labas. Anuman ang kailangan ng pamahalaan ng Iran pagdating sa pinansyal, teknikal, intelihensya o tulong militar, handang ibigay ito ng China. At dito nagsisimula ang pinakakapanapanabik para sa China. Ito ay talagang seryosong pahayag. Tinawag ng kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng China na bandido at kriminal ang mga pinakaaktibong Kurd na nagpoprotesta. Sumasang-ayon ang media ng China sa Iranian at sinasabing sinusuportahan ng Estados Unidos at Israel ang mga Kurd sa protesta. Sa totoo lang, ang mga protesta ay dahil sa mga Amerikano, hindi sa kalagayan ng ekonomiya. Nagbabanta si Trump ng bagong pag-atake. Handang tumulong ang China sa Iran na nagdudulot ng panganib ng direktang komprontasyon ng China. Pag-usapan muna natin ito ng sunod-sunod. Hindi pa rin humuhupa ang pinakamalalaking protesta laban sa mga autoridad ng Iran sa loob ng 2 linggo. At ngayong gabi ng Sabado, muling lumabas ang mga tao sa mga lansangan ng Tehran
at iba pang mga lungsod. Sa kabila ng tuluyang pagpatay ng internet at mahigpit na aksyon ng mga puwersa ng seguridad, opisyal nang naiulat na mga 50 nagpoprotesta at 15 miyembro ng puwersa ng seguridad ang napatay at mahigit 2,300 katao ang naaresto. Parami ng parami sa mga dinadala sa ospital na sugatan ay may tama ng bala sa ulo at mga mata. Handa na ang mga autoridad ng Iran na magpatupad ng mas matinding panunupil. Nagbanta si Tehran Prosecutor Ali Salehi ng death penalty sa mga kalahok ng protesta, tinawag silang terorista. Ayon sa kanya, ang mga taong sangkot sa pagsira ng ari-arian o paggamit ng armas laban sa mga autoridad ay pananagutin sa ilalim ng kasong pag-aaklas laban sa Estado. At narito ang kanyang sinabi. Ang pulang linya para sa sistemang panghukuman ay ang kaligtasan ng mga mamamayan ng bansa. Ang aming paraan sa mga terorista ay magiging mapigil at ang hatol para sa kanila ay magiging hatol para sa rebelyon laban sa Estado. Ayon sa batas kriminal ng Iran, ang rebelyon laban sa Estado ay maaaring parusahan ng kamatayan. Gusto kong banggitin na noong ika-9 ng Enero, ang pinakamataas na lider ng Iran na si Ayatollah Ali Khamenei sa isang talumpati sa telebisyon ay inakusahan ang mga protesta na ayon sa kanya ay gawa ng iilang mga bandido na sinusubukang palugurin ang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika at idineklara niyang hindi uurong ang mga autoridad. Oo, nagbanta pa si Khamenei na pababagsakin si Donald Trump. Pero dito, pag-uusapan natin ang panloob na sitwasyon sa Iran. Iniulat ng pambansang telebisyon ng Iran na may mga armadong tao na nagpaputok mula sa mga bubong ng gusali sa mga nagpoprotesta at sibilyan upang maghasik ng takot. Ipinapahiwatig nito na may ikatlong puwersang nagpapataas ng tensyon sa dalawang panig. Sa isa sa mga naunang episode sa YouTube channel na ito, binigyang diin ko na ang mga unang lungsod na nasakop ng mga nagpoprotesta ay yaong mga nasa hangganan ng Iraq. At hindi iyon basta-basta lang. Mahalagang banggitin dito na sa gitna ng mga protesta, ang mga grupong Kurdish, mga grupo ng mga Kurdo, ang bumuo ng tinatawag na mga assault squad para labanan ang Islamic Revolutionary Guard Corps. Sa Tehran, Mashhad at Isfahan, may mga totoong armadong sagupaan na nagaganap at gumagamit ng tunay na bala ang mga autoridad. Sa panig ng mga nagpoprotesta, may armadong tao na rin at ang mga Kurdo ay bumubuo ng assault squad na may dalang baril. At ngayon, bakit nga ba? Sinabi ko na napakahalaga na ang pinakaaktibong mga protesta ay nagsimula mismo sa hangganan ng Iraq. Pero agad kong lilinawin na ang protesta ay nagsimula pa rin sa Tehran. Tingnan ninyo ang mapa. Sa mapang ito ipinapakita ang mga lugar ng paninirahan ng mga Kurdo sa gitnang silangan. Makikita ninyo na ang mga Kurdo ay nakatutok sa mga rehiyong malapit at mismong hangganan ng Iran at Iraq, kung saan sila nagkakatipon. Sa pangalawang mapa, makikita ang mga pangunahing lungsod na nagpoprotesta sa Iran. Lumalabas na mga Kurdo ang pangunahing lakas ng protesta, kaya nagkakatugma ito. Ngunit magiging mali na sabihin na ang pag-aalsa sa Iran ay pangunahing may etnikong katangian. Parang mga Kurdo lang ang nagpoprotesta sa rehimen ng mga Ayatollah. Mali ito dahil ang kasalukuyang protesta ay hindi nagsimula sa mga Kurdo, kundi sa Tehran, kung saan ang mga mangangalakal ang unang nagprotesta noong Disyembre 28. Ang mga karaniwang mangangalakal at tindero ang nagsimula ng protestang ito at makalipas ang ilang araw, ang mga ekonomikong sigaw ay naging mga pampulitikang panawagan. Doon lang sumali ang mga Kurdo. Gayunpaman, matagal na ang alitan ng mga Kurdo at ng mga Shiite na Ayatollah ang pag-aalsa ng mga Kurdo noong 1979 ay malupit na pinigilan. At kasabay nito ay nawala rin ang pag-asa para sa pagtatatag ng autonomiya ng mga Kurdo sa Iran. Sa nakalipas na 50 taon, paminsan-minsan, ay may mga pag-aalsa pa rin ang mga Kurdo sa Iran. Ngunit hindi pa umabot sa ganitong tindi ang sitwasyon. Ngayon lang talaga ito nangyari mula noong rebolusyon ng 1979 na ganito kainit ang tensyon. At mahalaga na hindi na lang ito basta digmaan ng mga Kurdo at ng rehimen ng Ayatollah. Bahagi na ang mga Kurdo ng protesta, ibig sabihin, malinaw na hindi lang ito simpleng pagtutunggali ng populasyong Kurdo laban sa Shiite na rehimen ng Ayatollah. Hindi, ito ay protesta ng mga Iranian kasama ang mga Kurdo. Pero para sa Iran, China at Rusya,
Mas kapaki-pakinabang na ituon ang pansin sa mga Kurdo, kaya't natatabunan ang tunay na dahilan ng protesta. Ngayon, sinisiguro ng rehimen ni Ayatol na ang mga Kurdo ay nagsisilbi sa interes ng Estados Unidos at Israel. Ang mga Kurdo ang pinakamalapit na kaalyado ng Estados Unidos sa gitnang silangan. Sa mga nakaraang taon, nagkaroon ng sariling pera at kapangyarihan ang mga grupong Kurdo mula sa pag-export ng langis ng Syria at Iraq mula sa kanilang mga kontroladong teritoryo. Ang Iraqi Kurdistan, pangunahing entidad ng mga Kurdo, ay sagana sa langis na may tinatayang 45 bilyong bariles. Malaki talaga ang mga reserbang iyon. Ibig sabihin, isa na itong hiwalay na puwersa na maaaring magtakda ng mga kondisyon. Ang pangunahing dahilan ng protesta sa Iran ay ang matinding krisis sa ekonomiya dahil sa rekord na taas ng implasyon. Paalala, ang $1 ng Amerika ay katumbas ng 1.5 milyong Iranian rials na talagang kakaiba. Sa nakaraang taon, tumaas ang mga presyo ng 75%, ang mga gamot ng 50% at sa kabuuan, talagang nagkakagulo na ang ekonomiya. Lalo pang lumalala ang korupsyon. Nagrereklamo ang mga Iranian na dumami ang mga opisyal na kumikita lang dahil sa mga parusa, na tipong may mga parusa mula sa kanluran. May mga paraan para makapagbenta ng langis kahit may parusa gamit ang ilegal na paraan. Ilalabas ang pera, ngunit napupunta ito sa bulsa ng mga opisyal imbes na sa pambansang budget. Paalala, ang mga Kurd hindi agad sumali sa protesta noong una. At, sa totoo lang, sa gitna ng kaguluhan sa Iran, napansin ang kakaibang aktibidad ng mga Russian military transport ayon sa Air Cargo Week. Mula Disyembre 27, 2025 hanggang Enero 1, 2026 regular na lumilipad ang mga Il-76 na nagpapanggap bilang sibilyang eroplano mula Russian Mineral Waters patungong Tehran, iniiwasan ang himpapawid ng NATO. Ayon sa publikasyon, ang mga flight ay mas parang military logistics kaysa komersyal na transportasyon. Bukod pa rito, lumitaw ang impormasyon na ang mga eroplanong Ruso ay nagdadala ng mga armas at bala papuntang Tehran para sa Islamic Revolutionary Guard Corps. Samantalang pabalik ng Moscow, nagdadala sila ng malaking dami ng ginto. Maaaring ibig sabihin nito na naghahanda na ang pamunuan ng Iran para sa buhay matapos bumagsak ang kanilang rehimen. Ayon sa datos ng intelihensya, may plano na ang KHMNI na lumikas mula Tehran papuntang Moscow. At sa ganitong kalagayan, nagkaroon na rin ng lider ang protesta sa Iran. Ang anak ng napatalsik na siya, anak ng Iran na si Reza Pahlavi, ay nanawagan sa mga kalahok ng malawakang protesta sa Iran na simulan na ang pag-agaw ng kapangyarihan at inihayag ang kanyang kahandaang bumalik sa sariling bayan upang pamunuan ang pambansang revolusyon. Narito ang kanyang sinabi, "Sigurado ako na sa pamamagitan ng pagpapalakas ng presensya sa lansangan at sabay na pagputol sa mga pinansyal na daluyan, tuluyan nating mapaluluhod ang Islamikong Republika at ang luma at marupok nitong aparato ng panunupil." Sunod, nanawagan si Pahlavi sa mga manggagawa ng transportasyon, langis, gas at enerhiya na magsimula ng welga at hinikayat ang mamamayan na magprotesta sa mga sentrong lugar ng lungsod, dala ang pambansang simbolo. Nanawagan si Pahlavi sa puwersang pansiguridad na isabotahe ang mapanupil na makinarya. Isa pang sipi, naghahanda akong bumalik sa aking bayan upang makasama kayo, dakilang mamamayan ng Iran, sa panahon ng tagumpay ng ating pambansang revolusyon. Naniniwala akong malapit na ang araw na iyon. Paalala, dati nang nanawagan si Pahlavi kay Pangulong Donald Trump ng United States na makialam at suportahan ang mga nagpoprotesta. Pero, sa totoo lang, may mga tanong dito kung handa ba talaga ang mga mamamayang Iranian na tanggapin siya bilang kanilang leader. May ilang mga nagpoprotesta na talaga namang lumabas na may mga larawan ni Pahlavi at sinasabi nilang siya ang kanilang leader. Pero sa kabilang banda, dapat ding tandaan na umalis si Reza Pahlavi sa Iran noong panahon ng Islamic Revolution noong 1979. At kung hindi ako nagkakamali, noong panahong iyon ay mga 16 na taong gulang siya o mga ganoon. At sa lahat ng natitirang panahon ay nasa labas na siya ng Iran. Ngayon, lampas na siya sa edad na 60. Hindi siya nagtagal sa bansa at di rin tiyak kung tatanggapin siya ng mga Iranian bilang leader. Samantala, inaakusahan ng Estados Unidos ang Iran sa pagsisimula ng kaguluhan at muling nababanggit dito ang mga Kurdo.
Sinabi ng permanenteng kinatawan ng Iran sa United Nations sa liham sa Security Council na nakikialam ang Washington sa panloob na usapin ng Iran sa pamamagitan ng pagbabanta, pag-uudyok at paghikayat ng kaguluhan at karahasan. Itinanggi ng kinatawan ng kagawaran ng Estado ng Amerika ang pahayag tungkol sa pakikialam ng Amerika. Nagbanta muli si Pangulong Donald Trump ng United States nitong Biyernes na mag-uutos ng bagong pag-atake kung papatayin ng Iran ang mga nagpoprotesta, matapos niyang magpabomba sa nuklear pasilidad ng Iran noong Hunyo. Dagdag pa niya, ang pakikilahok ng Estados Unidos ay hindi ibig sabihin ay magpapadala sila ng tropang panlupa. Nakialam din dito ang China at Rusya. Ano ang nangyayari? Una, naglabas ng pahayag ang China na handang magbigay ng tulong militar sa rehimen ni Ayatollah Ali Khamenei. At sa parehong araw, nagsimula ang Rusya, China at Iran ng isang pinagsamang ehersisyong militar ng Brazil, Russia, India, China, South Africa plus malapit sa baybayin ng South Africa. Narito ang mga komento ng mga Ruso tungkol dito. Isang linggo ang naval exercises para magsanay, tiyakin ang kaligtasan ng paglalayag, at protektahan ang gawaing pang-ekonomiya sa dagat. Bukod sa Russia, China at Iran, may mga bansa ring gustong bawasan ang pagdepende sa Estados Unidos at kanluraning ekonomiya. Dito, mas mahalaga ang partisipasyon ng China. Ang totoo niyan, kasalukuyang mabilis na nawawalan ng impluensya ang China, hindi lang sa Iran kundi sa buong gitnang silangan. Kung babagsak ang rehimen sa Iran, mawawalan na talaga ng, kumbaga, sariling tao ang China sa rehiyon. Ang totoo niyan, makalipas ang 10 taon mula ng pangunahan ng Saudi Arabia at United Arab Emirates ang isang pinagsamang kampanyang militar para limitahan ang impluensya ng Iran sa Yemen, ang dalawang magkaalyadong ito ay nagkaharap na ngayon doon bilang magkalaban. Sa Yemen, may totoong labanan sa pagitan ng mga pro-Emirates at pro-Saudi na puwersa at ang Saudi Arabia ang nananalo. Nakamit na ng Saudi Arabia ang tagumpay, kaya ang ilang puwersang kontrolado ng Emirates ay pumayag ng mapailalim sa proteksyon ng Saudi Arabia. At may hiwalay akong episode tungkol dito sa aking YouTube channel na talagang inirerekomenda kong panoorin ninyo. Kung hindi pa ninyo ito napapanood, pwede ninyong i-pause muna, pumunta, hanapin ang episode na iyon at panoorin ito. Mahalaga ito para maintindihan ang konteksto. Pagkatapos supilin ng puwersang suportado ng Saudi Arabia ang mga separatistang sinusuportahan ng Emirates sa Yemen, lilipat sila sa pagsupil sa mga Houthi na suportado ng Iran. Hindi ito itinatago ng mga puwersang ito kabilang ang China. Ang lahat ng ito ay dahil noong 2023 buong pagmamalaking naging tagapamagitan ang China sa pagpapanumbalik ng relasyon sa pagitan ng Iran at Saudi Arabia. Sa pag-asang hindi magsisimula ang Saudi Arabia na magpatupad ng kaayusan sa mismong Yemen, kaya naman naiiwan ang saklaw ng impluensya ng Iran sa bahaging ito ng gitnang silangan. Ngunit ngayon, ang kasunduang ito na may pagpamagitan ng China sa totoo lang ay wala nang ibig sabihin. Nakatutok ang mga Saudi sa unti-unting pagpapaalis ng interes ng Iran sa bahaging ito ng gitnang silangan. Kaya ngayon, mukhang ang protesta ng Iran ay maaaring lumaki pa at maging mas malaki pa. Ilagay ang 3 tuldok dito. Ibahagi ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at mag-like sa channel. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa YouTube sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na subscription gamit ang mga link at detalye sa video. Hinihikayat suportahan ang channel ni Alexi Pechi gamit ang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa anumang suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.